Sa Davao Occidental, akalain nyo, pinag-aalaga ng mga tigre. Sinong nasa matinong pag-iisip ang papasok sa lungga ng mga tigre? Siya. Gwapo yun magtrabaho, nakas tiger, tapad kay paspas kay. Nakikipag-usap pa siya sa mga ito habang pinipinturahan ang kanilang kulungan nang wala man lang suot na kahit na anong pamproteksyon. Yeah, gawa na si Thor, gawas na si Thor. Ang walang sinasantong mga tigre. Nakuha pa nga niyang pagalitan. Sige! Sige! Basta mo lang ako magbehave, dili manghilabot. Ha? Nariyang nakipaghabulan. Nakipagtulakan. At harutan pa siya sa mga naglalakihang tigre sa swimming pool. Siya ang tinaguriang Tiger Whisperer ng Mindanao, si Al. Tagapag-alaga ng 7 Siberian Tigers dito sa loob ng isang compound sa Malita, Davao Occidental. Thor, go inside. Ang mga tigre at si Al tila naiintindihan ng isa't isa. Sit down, very good. Very good. Magbugoy-bugoy ha. Hop, dili magbugoy-bugoy, behave. Parang nakaintindi na sila sa Bisaya, sir. Tinuruan na rin ni Al ang mga ito ng tricks. Haper. Haper. Inakausap ko talaga. Pero dahil likas na mapaglaro ang mga tigre, may mga pagkakataon daw na nasasaktan siya ng mga ito. Minsan yung kalmot nila para sa damit, yung makita mo, nabotas yung mga damit ko. Tanawa pa ko niyo. Masa nila, gulaan na tanawa. Minsan na rin daw siyang dinamba ng isa sa kanyang mga alaga. Nakulaps ako, hindi ako nakatayo. 10 minutes ako, hindi ako nakatayo talaga. Sa gitna nga ng aming interview kay Al, biglang... Ay! Yun. Ano yun, sir? Normal ba nila yan? Ayun, naglaro lang yan. They are created as predators. So talagang delikado sila sa mga tao. Ang dali nilang mag-swipe ng kanilang claws or mag-nip ng kanilang mga ipin at akala nila yun ay laro lamang. So it can easily harm the individual, can cause trauma sa katawan ng tao. Chef daw talaga si Al hanggang taong 2015 nung ang kanyang amo bumili ng 2 batang tigre, sina Thor at Jack. Pagtingin ko sa tiger, nawakan ko agad. Hilig ko talaga yung mag-alaga ng hayop eh. Ang ginawa ni Al, nanood siya ng mga tutorial online para magka-ideya kung paano alagaan ang mga tigre. Ipinapasyal rin niya ang mga ito. Parang aso lang at saka pusay pagtingin ko sa kanila. Taong 2018, si Jack, ang isa sa mga tigre, ipinanregalo raw ng kanyang amo kay dating senador Manny Pacquiao. Bilang kapalit, bumili ulit sila ng bagong makakasama ni Thor, si Athena, babaeng tigre. Sina Thor at Athena, kalaunan, nagkaroon ng 5 anak. Sina Thorin, Zeus, Athenor, Luna at Thea. Ako na nagbuhay dun eh, sa kanila eh. Si Athena hindi pa marunong magpadodo silang sa kanyang anak eh. Ako na lang nagpadodo sa kanila. Sa 7 tigre, ang pinakamalapit daw kay Al, syempre, ang OG o ang original niyang alaga na si Thor. Kapag pumasok ako doon, marunong lang yan magbukas ng puwerta niyan sa kanya eh. Malapit sa'yo, maglalambing. Ang misis naman ni Thor na si Athena. Medyo aggressive siya kasi ugali ng tiger kapag lapitan mo yung anak niya para magalit yung ina. Ang panganay na si Thorin. Yung ugali ni Thor at saka si Thorin, parehas lang sila. Pero ang talento raw ni Thor sa pagsayaw, si Zeus ang nakamana. Ang nag-viral, umabot ng 8 million yun eh. Harap ka tiya, harap. Ang bunso naman na si Thea, nonchalant o pa-chill-chill lang. Parang nandyan lang sa tabi lang yan eh. Habang si Luna naman daw ang pinakamatapang sa magkakapatid. Yung makita ng ibang tao, yung parang aggressive sila eh.
Alas 7 pa lang ng umaga, namamalengke na si Al ng pang-almusal ng kanyang mga dambuhalang pet. Hi, Joy. Kuha ko na 2 ka manok karon. Ang kanyang binili nung araw na yon, 10 kilos ng atay ng manok at 45 kilos ng whole chicken. Ang gusto sa Tiger is fresco. Nabalatan ko lang yung manok. Maya-maya lang, lakas loob na siyang pumasok sa kulungan ng mga ito. Walang lalabas kapag hindi kayo palabasin, ha? Maghintay kayo kung anong oras ako magpalabas sa inyo. Walang lalabas. 1, 2, 3, 4, 5, go! Pero nang walang kung ano-ano, Hapit! si Al, kamunti ka na namang madali. Pasok ka na. Hintay na yan. Pagsapit ng alas 2 ng hapon, Okay, maghimo na po may content karon diri sa Tiger. nagva-vlog sila. Madami talagang natutuwa sa akin. Sila natakot na eh. Baka next month o next week, hindi ka namin makita na. Hop! Yun nga lang, ayon mismo kay Al, kung anong ganda raw ng pagsasama nila ng kanyang mga alaga, kabaliktaran ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Si Al, 5 buwan nung nahiwalay sa misis niya na isang OFW sa Kuwait. Nag-iba na siya sa akin. Paminsan-minsan na magtawag sa akin. Habang ang 2 nilang mga anak nasa poder ng pamilya ng kanyang misis sa Davao City. Malayo rin ang loob sa kanya. Malaking kulang ko talaga. Kasi malayo siya sa akin. Kailangan nila may papa. Gayunman, patuloy siyang umaasa na balang araw mabubuo ulit ang kanilang pamilya. Kaya ngayon, ang pinagbabalingan muna niya ng kanyang atensyon. Masaya na ako. Kasi Tiger yung kasama ko. Ay, naraw. Minahal ko na talaga yung mga alaga ko talaga. Yun nga lang, marami ang nabibeast mode sa pag-aalaga nila ng tigre. Hindi pabor. May mga papilis din. Dapat yan. Bigyan sa bahay alagaan. Nag-reply kami. Kumpleto naman lahat yan. May papilis yan. Yung Tiger may kinakain everyday, may vitamin sila eh. Meron namang provision yung DENR para sa mga wildlife collectors. Kailangan lang nilang ma-submit yung mga requirements, mapakita nila na legal yung pagkaka-acquire nila dito sa mga hayop na to. Sa grupo naming PETA, dinidiscourage namin ang lahat sa pagkakaroon ng exotic animals or wildlife. Hindi naman sila tinawag na wildlife kung hindi talaga sila kailangan nasa wild. Pag balik yan sa wild, hindi na sila marunong maghanap ng pagkain. Pasok ka na? Pero si Al, mas lalo pa raw pag-iigihan ang pag-aalaga niya sa kanyang mga tigre. Lalo't si Athena, buntis ulit. Ako na mag-alaga sa personal talaga. Hapel. Hapel. Ang pagmamahal na hinahanap ni Al sa tao, sinong mag-aakalang matatagpuan pala niya sa mga mababangis na tigre? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.